Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Isang pagpalang umaga po sa bawat isa. Sa umaga po ito, tayo po pinagpala ng Panginoon na magandang panahon mula po dito sa aming lugar. Kaya po salamat sa Kanya. At maraming salamat po dahil alam po natin ang panahon natin ngayon ay puno tayo ng kalamidad at ang totoo. Kalalipas lamang na araw ang lugar po ng Visayas kasama po ang Mindanao ay nakaranas po ng kalamidad. Kaya nga po sa umagang ito at habang ako nag-iisip kung ano po yung ating dapat pag-aralan ngayong umaga sa ating devotion na ito ay ito po yung aking nakita. At ito po yung kuniwali po na ito yung nais din ng Panginoon na ang kanyang bayan o tayo po ng mga anak ng Diyos ngayong umaga na mag-aaral ng kanyang salita ay kailangan lamang natin maintindihan at maunawaan na ang mga kalamidad na nangyari ngayon sa panahon natin ito ay may kapahintulutan ng Panginoon upang makita din ng mga tao na hindi nakaunawa ng plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang mga tao ngayon ay nakakalimutan po sila ng maraming bagay. Kaya po ito po yung talata, ito po yung paksa na ating pag-aralan ngayong umaga. Ito patungkol sa mga anak ng Diyos na nakakaranas ng iba't ibang sitwasyon sa buhay na ito. At para maunawaan po natin at mabigyan tayo ng kapayapaan at mabigyan po tayo ng lubos na pag-asa na ang binabanggit ng banal na kasulatan na sa huling panahon na po tayo na ang mundo ay makakaranas ng iba't ibang sitwasyon, mga sakuna. Subalit ang kapayapaan po natin ay ang pangako ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Para po maintindihan natin ang bahaging ito, dadako po tayo sa kanyang salita at ito po yung ating pag-aaralan. At sa lahat po na narito ngayong umaga na makikiisa sa ating pag-aaral na ito ng kanyang salita, magpagbukasan po kayo sa akin sa aklat ng unang Pedro, kabanata 5, at ang talatang ating pag-aaralan ay sa 6 at 7. Ulitin ko po, unang Pedro, kabanata 5, talatang 6 at 7. At ito po yung ating mababasa rito. Sabi po, dito sa salin ng aking Biblia, mabuting balita, sabi po rito, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kukupkup sa inyo. Sige po, mga kapatid, at sa bawat isa na narito ngayong umaga tayo manalangin sa Panginoon. Hallelujah! Nadakila namin kayo at pinasalamatan aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito, panibagong buhay, panibagong lakas na patuloy na pinagkaloob niyo po sa bawat sa amin. At hindi lingid sa inyo ang kaganapan sa aming bansa mula pa nakaraang buwan sa lindol, sa baha at sa bagyo. Subalit sa umaga po ito, ang aming kapayapaan sa kabila na ang aming bansa ay nakaranas ng mga kalamidad. Nato kami ngayong umaga lumalapit sa inyo. Ang bawat sa amin, lalo na po yung narito ngayon at sa mga kapatid namin nakakaranas ng literal na kahirapan at pagkasira ng kanilang mga tahanan, pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa magitan po ng iyong salita na ito,
naniwala po kami na kami ay inyong tutulungan, na maibsan at maunawaan namin ang sitwasyon. Dahil kayo na Diyos na aming manlilikha, ang inyong layunin talaga ay bigyan ng buhay na panatag o buhay na mapayapa. Subalit kayo ang may kapahintulutan, kayo ang Diyos na makapangyarihan. Kaya hayaan po ninyo sa umagang po ito, ang salita ninyo magpaunawa sa amin na kayo ang Diyos na nakakaalam ng mga bagay na ito at kayo lamang nakakaunawa, kayong may plano na nais ninyo ang inyong bayan, lalo na po kami ng mga anak ninyo na sumusunod sa inyong mga kautusan. Sa magitan ng aming pag-aaral na ito, magbibigay po kami ng pag-asa, magbibigay po kami sa mga kapatid namin na nasa kalagayang sitwasyon ng buhay nila ay hindi maganda. Kaya salamat po, kayo po banal ng Espiritong siyang gumabay at manguna sa amin para sa umagang ito, para sa aming pagpapatuloy ng aming gawain para sa aming sarili, sa aming mga buhay. Sigit sa lahat sa mga lingkod ninyong may mga ministry. Kaya maghapong ito, pinagkatiwala po namin sa inyo. Higit sa lahat ang salita na aming pagbubulayan ngayong umaga. Purihin po kayo ang dakilang Diyos. Kayo pong siyang mapagpala at ang salita ninyo ang siyang magbibigay sa amin ng pag-asa at kagalakan. Purihin po kayo. Po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa lahat nating mga kapatid na narito na gumising ng maaga. At nato tayo ngayon upang ating pagbulayan ang kanyang mga salita. Salita ng Diyos na ating kukuhanin, ang tekstong ating binasa, ito ay sulat ni Apostola Pedro. Na kung titingnan natin sa bandang taas, maganda yung kanyang sinabi dito. Ito ay patungkol sa mga kasakawan ng Diyos. At ang sabi niya nga po diyan sa unang bahagi ng chapter 5 ng unang Pedro, sabi niya rito, gusto ko lang pong banggitin ito, na sa mga matatanda at namamahala sa inyo, nanawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo, nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo, at makakahati naman ako sa karangalang na lalapit ng ipahayag. Yan. Nasabi po rito, pinamanhi kong alagaan ninyo ang kawang pinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyong inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad at pang sariling kapanginabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Amen. Yan naman po yung pagbati ng Apostol Pablo dito po sa kabanata, sa unang sulat niya sa kabanata 5, na kanyang ipinaalam sa mga lingkod ng Diyos. At sumagang ito, marami sa atin kadalasan ang narito ngayon na may mga hawak na ministry o tungkulin na pinagtitiwala ng Panginoon. At ngayong umaga, ang ating pag-aaralan, ito'y patungkol sa nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng bansa natin. At yung tulad ng ating binasa, ulitin ko sa unang Pedro 5, 1 at 6 at 7. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisan sapagkat siya ang kukop-kop sa inyo. Kaya ngayong umaga po, binigyan po natin ng pamagat itong ating pag-aralan. Ang sabi po dito, lumapit tayo sa Diyos at sa Kanya tayo magpakop po. Mga kapatid, alam po natin ang sitwasyon ng panahon natin ngayon. Ang totoo, hinihintay at pinaghandaan ngayon ng Luzon ang bagyong Uwan. Nakarang araw lamang, ilang araw ay ang Visayas at ang
Central Visayas at pati ang bahagi ng Mindanao ay matindi ang kalamidad na kanilang naranasan. At sa pag-aaral natin at sa ating obserba at sa mga balita na nakaraan pang buwan, ito po yung nangyayari ngayon sa ating bansa. At tayo naman na mga anak ng Diyos, o binabanggit dito sa kabanatang 5 na ito na ating binasa, tayo yung mga kawan ng Diyos, tayo yung mga taong binibigyan ng Diyos ng kaunawaan na ang kalamidad, lalo na po kung ating babasahin ang mga propesiya, mga hula na binabanggit at ito'y madalas na sinasabi ng mga lingkod ng Panginoon na sa huling panahon na po tayo. Kaya nga po ang dapat kailangan natin gawin sa panahong ito, kapag may mga babala na sakuna na darating, ang tanging gawin natin ay lumapit at magtiwala sa Panginoon. Dahil siya ang may kakayanan o siya ang may kapangyarihan upang ingatan at iligtas ang bawat taong lumalapit sa Kanya. Aking naalaala doon sa chapter 11 ng aklat ng Exodo, yung huling salot na ibinigay ni Moises sa magitan ng ating Diyos, yung dadalawin ng kamatayan ang lahat ng mga taga-Ehipto, ang mga pangalan ng taga-Ehipto. Subalit may maganda tayong nakikita doon na sabi nga ni Moises doon sa Paraon na kailangang gawin mo na. Kasi gagawin ng Diyos na sa magitan ng kanyang kapangyarihan, kailangan ay payagan ninyo mga Israelita. At para mapaikli natin ang kwento, alam po natin kung ano ang ginawa ng mga Israelita nung panahong iyon sa panguna ni Moises. Nais ko lang pong banggitin at basahin, makakabigay ito sa atin ng tulong at pagkaunawa na kahit may panganib, kasi tiniyak dito ng binabanggit ng kanyang mga salita na dito, nais ko lang pong banggitin dito na ito sinabi ni Moises sa Paraon. Okay, 11. Bigyan muna natin ito ng pansin kasi naghahanda tayo ngayon. Kaya marami sana tayong pwedeng pag-aaralan para sa pampalakas loob, pampalakas spiritual, sa mga nanghihina. Subalit nato tayo ngayon, naghahanda tayo. Haharap tayo sa kalaban o sa kalamidad na wala tayong ibang aasahan kundi yung pag-iingat lamang ng Panginoon. Marami tayong nakikita, hindi din daw pwede na manalangin tayo na Panginoon, doon na lang sa ibang lugar patatamain. Pero na ito ngayon. Kaya nga kadalasan ang ating binabanggit doon, hayaan natin ang Diyos ang nakakaalam ng kanyang plano. Dahil ang lahat ng kalamidad na nagaganap sa bansa natin, o kahit sa ibang bansa, may kapahintulutan ng Panginoon. Kaya dito nais ko lang pong balikan yung binabanggit dito dahil sila naghahanda tungkol sa kalamidad. Ito nga'y kamatayan ang binabanggit dito kasi di ba salot niya ang nagbigay ang Diyos ng 10 salot dito sa lugar ng Ehipto sa pamuno ng Paraon. Pero ito yung pinangako, ito yung binanggit ni Moises sa harapan ng Paraon. Sinabi ni Moises sa Paraon, ito ay pinasabi ni Yahweh, paghating gabi maglalakad ako sa buong Ehipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki mula sa anak na magmamana ng trono ng Paraon hanggang sa anak ng hamak na aliping babae at tangi at tagagiling, pati panganay ng mga hayop ay mamatay.
walang marinig sa buong Ehipto, sabi po dito, kundi ang malakas na panaghoy at hindi marinig at hindi na marinig kailanman. Okay. Sabi po dito, sa talatang 7, ito po yung isa sa nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ngunit ang mga Israelita, maging tao, maging hayop, ay hindi man lamang aangilan ng aso. Dito'y napapatunayan mo na ang mga Israelita ay itinanging ni Yahweh sa mga taga-Ehipto. Okay. Bakit ko po binabanggit ito? Kasi para sa akin, ay ito'y nagbibigay sa atin ng katiyakan na kung tayong mga anak ng Diyos ay magkaroon ng pagkaunawa, lalo ngayon sa banda rito sa amin, dahil dito kami sa province ng Rizal, ay sa laki ng sirkulasyon, sa lawak ng sirkulasyon ng Baguio, ay kami din ay may pangangamba. Subalit, ang ating aasaan ang tulong ng Panginoon, kasi yung masisintruan nito, tiyak, kasi sabi nga ng balita kagabi, ay pwedeng yapakan, utungtungan, kumbaga sa laki. Kung ikukumpara sa literal o sa mapa, ay pwedeng yapakan, ang isang yapak lang, ang buong Pilipinas sa laki ng sirkulasyon ng bagyong darating. Ngayong umaga, dahil lalo na po sa mga lugar na posibleng tamaan, at mayroon na nga, may tinamaan na nga nakaraang araw dun sa lugar ng Leyte, itong Cebu, Negros, pati yung Iloilo, pati ang Palawan. At tayo naman ngayon ang nahaharap dito. Pero sa bahaging ito, na sila ay naghahanda kaya, tapos ibinalita naman ni Moises, at ang napaganda dito, nagbigay ang Diyos ng instruction sa mga taga-Israelita. At ulitin ko yung napaganda binanggit dito, kaya sabi ni Moises, dahil ito yung magaganap sa iyong nasasakupan o paraon ng lahat. Pagdating ng ating gabi, sabi po dito, dadalawin ng Diyos o maglalakad ako, o sabi ng Panginoon, maglalakad ako sa buong Ehipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki mula sa anak na magmamana ng trono hanggang sa mga alipin. Pati hayop, sabi dito. Yan. At magkakaroon ng matinding panaghoy, kalungkutan at daing ng tao. Ngunit sabi, ulitin ko dito yung habang nag-aaral ako gabi, ito yung na ipinakita ng Diyos, kasi paghahanda nga naman. Ngunit sabi niya dito, ang mga Israelita o sa atin bilang mga anak ng Diyos, at alam po din po natin yan, tatapusin ko, sabi dito, ay hindi man lamang aangilan ng aso. Ibig sabihin, ay hindi papansin, hindi walang masamang mangyayari. Dahil itinangin ng Diyos o kayang proteksyonan ng Panginoon kanyang bayan. At alam din po natin, nung panahon ng pandemic, nag-trending at nagbigay ng pag-asa ang talata ng Awit 91. Ito ba, Awit 91, magmula po yun sa talatang 1 hanggang sa 16 hanggang 14, na alam po natin na sabi doon na ang lahat na nagtitiwala sa Panginoon, hanggang 16 pala. Dito sa 14, ito yung gamit na gamit ng aking nasatandaan at ulit dito sa 14, kasi ang sabi ng Diyos, aking ililigtas sa tapat sa akin at ingatan ko ang sino man taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko at sila'y pakikinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil ay sa sakluluan, aking ililigtas. Ang bawat isa ay parangalan. At dinugtong pa sa Panguli, sila'y bibigyan ko, gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak na ang tatamuin nila'y
kaligtasan. Praise God, purihin ang Panginoon. Kaya po, sa bawat isa ngayon na naghahanda sa kalamidad o sa lakas ng bagyong uwan, sa bawat mga mananampalataya po, ngayong umaga, gaya po ng ating binabanggit na talata dito. Nasabi po dito, balikan natin yung 7, verse 7 po ng unang Pedro 5:7. Nasabi po, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kukup-kup sa inyo. Kaya nga po, ulitin ko ang ating pamagat na lumapit tayo sa Diyos at sa Kanya tayo magpakup-kup. Kasi tanging ang Panginoon lamang ang ating pag-asa sa mga sandaling ito. May 4 na bagay akong nakikita na kung saan sa panahon o sa paghahanda natin. Ulitin ko po, nais ko na pong balikan nung naghahanda ang mga Israelita na paparusahan ng Diyos ang lugar ng Ehipto. Kalamidad po yun kung ating mapapanood sa Superbox. Maganda kung may vision yung nakita natin na yung pagdaan ng kamatayan o kapangyarihan ng Diyos para ipakita sa taga-Ehipto, lalo na sa Paraon, na ang kanyang sinalita ay totoo at makapangyarihan. At namatay nga po doon, matinding panagoy ang nangyayari. Pero sa ating ngayon, para sa umagang ito, sana po makakabigay ito ng pag-asa sa atin, lalo po sa mga lugar talaga na tatamaan. Doon sa bandang norte, sa Central Luzon, at kahit po dito sa bandang Maynila. Kaya po ang bawat sa atin, para sa umagang ito, nais ko po na magkaroon tayo ng kapayapaan. Nasa huling panahon na po tayo, naparami na pong kalamidad hindi lamang sa ating bansa. Pero may 4 na bagay tayo dito na dapat nating gagawin. Bilang tayo ay mga taong ang buhay at ang pag-asa ay sa magitan lamang ng pag-iingat ng Panginoon. Mayroong tayong malaking katiyakan at mayroon tayong kapayapaan at kasiguraduhan. Dahil noon pa mang panahon, ang Diyos ay nagtatakda na ng parusa sa lahat ng bansa o sa kanyang bayan na hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Okay, hindi natin papaksain yan kung bakit nangyayari. Marami pong dahilan kung bakit tumindi ang kalamidad, lalo na po yung problema sa baha. Pero hindi lang baha ang ating problema ngayon. Hito ngayon, haharap tayo sa tinatawag nga ng iba kung ating babasahin, lalo na po yung may post po, yung kanyang page ay Dilubyo. Doon po lahat ng kalamidad, lahat na nakakatakot na pwedeng mangyari sa mundo ay matatakot ka talaga. Subalit bilang mga anak ng Diyos ngayong umaga po, ito lamang ang ating gagawin kapag humaharap tayo. Kasi doon sa Israelita nga, hinarap nila yun at nalampasan nila. Kaya sa panahon ni Moises, ganun din nalampasan. Anong ginawa nila? Kinilala nila ang Diyos na siyang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Yes, purihin ang Panginoon. Okay, po siyempre batihin ang mga taga-isla. Kay Brother Ramil, Kiskino Anyain, kay Tita o Sister Rosario Arambulo. Okay, Mercy Bilison, mapagpalang umaga sa inyo. Sa ating pagpapatuloy, may 4 na bagay tayo dapat gawin. Ngayong humaharap tayo at naghihintay ng pag-iingat ng Panginoon. Subalit tandaan natin, tulad ng ating paksa ngayong umaga o yung pamagat natin na lumapit tayo sa Diyos at sa Kanya tayo magpakup-kup. Siya yung katiyakan, siya yung ating kaligtasan, matibay na muog na maaasahan. Okay? May 4 na puntos tayo, may 4 na bagay tayong dapat gawin at alam natin to. Binigyan natin to ng mga tig-isang verse, pero alam po natin kapag magtiyaga talaga, hanapin natin maraming talata
maraming supporting verse na magagamit natin o mailalapat dito. Una, dahil ito hindi maiiwasan, hindi din natin pwedeng sabihin na sa iba na lang sana tatama, kundi hayaan po natin na mangyayari ang plano ng Diyos para sa bansa natin. May dahilan. At mamaya mababasa natin kung bakit nangyayari ito sa lugar natin o sa bansa natin. Okay, sa lahat ng mga bagong bukas pa lamang po ng kanilang Facebook, ang kanilang cellphone, ngayong umaga po, ito po yung ating dapat gawin sa paghahanda natin sa kalamidad na pwede nating harapin. O kahit sa mga problema ng taong hinaharap niya ngayon. Una po ay lumapit tayo sa Diyos. Yun ang pinakamaganda nating gawin. Na kung medyo may pangamba, may takot, may kabigatan ng ating problema, kasi alam naman natin na yun ang tanging paraan at mismo ang Panginoong Hesus ay nag-anyaya o naintindihan ng ating Panginoon ang sitwasyon. Kaya sabi niya doon, nung siya po ay kasama pa ng kanyang mga alagad doon sa 11 o sa Matthew 11:28, alam po natin doon ang kanya binanggit, halika kayong lahat na bibigatan o napapagod na sa kanyang kalalagay sa sitwasyon at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Okay. Hindi natin binasa yung saktong word na binanggit doon, pero yun ay paanyaya ng Panginoon na kailangan ang lahat ng tao ay lumapit sa Kanya. Kasi may binabanggit siya doon sa kanyang parabola doon sa John 15:5. Dahil kung hiwalay kayo sa akin, kung hindi kayo lalapit sa akin, wala kayong magagawa. Yun, yung parabola niya doon sa puno at sa sanga. Yan po. Una, lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo. Dahil yun ang ating kayang gawin. Pangalawa, magpakumbaba tayo sa Diyos. Amen. Kasi maraming tao nakakalimot na sa panahon natin ngayon. Na wala na yung kanilang focus, ang kanilang buhay spiritual, lalo na po sa mga mananampalataya na medyo umangat ang buhay. Nakalimutan na ang pagpapakumbaba sa Diyos. At alam po natin yung warning ng Panginoon at ang kanyang paanyaya din na may pangako doon sa 2 Kronika 7:14. Okay, mas maganda basahin po natin sa mismo sa saktong sinalita ng Panginoon. Dahil po dito sa 2 Kronika 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa magitan ng aking pangalan ay magpakumbaba, yan. Ganda yung kompleto para makatulong ito sa iba. Na hindi tayo dapat mabalisa. Kaya kailangan tayong magpailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi po dito, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba at manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila at babalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Okay. Kasi alam po natin yung pangakong iyon. Ngayon, iyon ay pangako ng Panginoon kapag tayo lumapit at magpakumbaba sa Kanya, yun ang Kanyang gagawin. Ibabalik yang katiwasayan. At kung tayo man manalangin, yun. Yung kasunod ay adiringgin niya ang ating mga panalangin. Yun ang Kanyang binabanggit. May isang talata pa, yung Aklat ng Santiago, kasi ito po relate o napapanahon natin sa ating panahon. Aklat ng Santiago, Kabanata 4, talatang, dalawa lang ito talata, talatang 9 at 10. Mayroon po dito mapapansin mamaya. Sabi po dito, yan. Sabi po rito sa Santiago,
Kabanata 4, 9 at 10. Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ng pagluwang inyong halakhakan at kapanglawan ang inyong kagalakan. Yun. Kaya nakakalimot na ang mga tao minsan. Kaya yun, katuwaan. Pero dahil naghihintay tayo ngayon ng panganib, tulad ng ating paksa, na kailangan lumapit tayo at ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating haharapin, ang ating paghahanda. Kaya nga sabi niya dito, mamighati kayo, maghinagpis at tumangis, palitan ninyo ng pagluwa ang inyong halakhakan at ng kapanglawan ng inyong kagalakan. Magpakababa kayo, sabi po dito, sa harapan ng Diyos o harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Amen. Okay, nakadalawa po tayong puntos na sinasabi po dito o dapat gawin. Una, lumapit tayo sa Kanya, sa Diyos, magpakumbaba. Naroon yung mga talata at sabi ko marami pa. At pangatlo, sabi po dito, manalangin. Sabi po dito sa aklat ng Pilipos, ito sulat ni Apostol Pablo, sabi po dito sa aklat ng Pilipos 4:6. Maganda po ito para sa ating paghahanda ngayong darating na ito. Sabi niya po rito, ito yung ating makikita. Yan. Mga kapatid, sa mapagpalang umaga sa inyo, ito po yung ating dapat gawin. Pangatlo, manalangin. Sabi po dito sa kanyang salita, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa magitan ng panalangin may pasasalamat. Hirapan may panganib na, may sakuna na magpapasalamat. Pero ito yung kalooban ng Panginoon. Ipagkatiwala natin ang lahat ng kabalisahan natin sa Kanya dahil siya yung may pangako sa atin. Basta magpakumbaba lamang tayo nga. Okay, manalangin. Isang talata pa, kasi madagdagan, sabi po unang Timoteo, sulat ni Apostol Pablo para sa lingkod niyang si Timoteo. Sabi po dito sa talatang 1, unang Timoteo, kabanata 2, talatang 1, una sa lahat, ipinakiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Ibig sabihin, manalangin tayo sa lahat ng dako para sa lahat ng tao. Amen? Ito yung pinakamabisang sandata natin sa kabalisahan at takot. Ang manalangin. Ito, lumapit sa Diyos, magpakumbaba at manalangin tayo sa Kanya. Panghuli, magtiwala. Wala nang atrasan. Tanging ang pagtitiwala sa Panginoon magbibigay sa atin ng kapayapaan, lubos na kapayapaan. Tulad ng naranasan ng kanyang lingkod. Sa aklat ng awit, alam po natin ito na nabuo ang mga salitang ito na may buong pagtitiwala, na may pagpapasalamat sa Panginoon. Lalo na po sa ating sa lingkod ng Panginoon si Haring David, napakarami niya ng tagumpay. At sa magitan ng mga sulat nito sa awit. Awit, kabanata 46, ito napakaganda rin pagbulayan o paghahanda na kapag kasama natin ang Diyos, kasi may paksa nga diyan, kung may mga paksa ang inyong mga Biblia, ang Diyos ay suma sa atin. Babasahin ko lang po ito ng mabilis at tayo po medyo na sa oras. Sabi po dito, ito'y patungkol sa pagtitiwala. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit nasa dagat ang bundok ay mabuwal. Kahit na magngalit yaong karagatan at ang burol mayanig, magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Amen.
Kahit ganun ang sitwasyon, mayroon pa rin kagalakan, puno pa rin ng kagalakan ang bayan ng Diyos. Sabi po dito, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Mangilabot ding bansay kaharian sa tinig ng Diyos, lupa'y mapaparam. Na sa atin ang Diyos makapangyarihan. Ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Wow, praise God. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga. Maging pagbabaka ay mapapatigil, sibat at palasoy madaling sirain, baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang inyong Diyos, dapat nang malaman. Dito sa daigdig sa 5 bansa, ako ang tanging makapangyarihan, nasa atin ang Diyos. Amen. Ito po yung promise sa bayan ng Diyos, sa atin ang mga tiwala sa Panginoon. Nasa atin ang Diyos, makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Praise God. Kaya po, ulitin ko, sa ating paghahanda sa kalamidad na darating, gaya ng ating paksa, lumapit tayo sa Diyos at sa Kanya tayo magpakupkup. May 4 na bahagi tayong dapat gawin sa paghahanda natin. Lumapit sa Diyos, magpakumbaba sa Diyos, manalangin sa Diyos, magtiwala sa gagawin ng ating Panginoon. Na sa Kanya ang ating pag-asa, siya ang ating kapangyarihan. Kaya lumapit tayo sa atin, Diyos, dahil siya ang ating pag-asa at matibay na moob. Amen. Sana po sa umagang ito, tayo po ay nabigyan ng kalakasan at pag-asa ng Diyos dahil napakaraming patunay na hindi pababayaan ng Diyos ang Kanyang bayan na lumalapit sa Kanya. Doon po sa 4 na dapat nating gawin, sapat po yun upang taglay natin ang tulong at ang kapayapaan ay maasahan natin sa tulong ng ating makapangyarihan Diyos. Salamat sa Panginoon, kaya sa bawat isa, sa mapagpalang umaga, aasahan natin na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos na inaasahan sa buhay natin ito. Tayo manalangin. Mapagpalang Diyos at makapangyarihan sa lahat, Diyos na may plano sa lahat ng bagay na nagaganap sa buong mundo. Dahil alam po namin, malapit na ang inyong itinakdang pangakong pagbabalik. Subalit, narito pa rin kami sa mundong ito. At kami lumalapit ngayong umaga, Ama, sa pangalan ninyo aming Panginoong Jesucristo. Lalo na po sa mga pamilyang naghihirap sa ngayon dahil sa kalamidad nakarang araw sa Bagyong Tino. At narito ngayon haharap kami sa napakalakas na Bagyong Uwan. Tanging ang aming pag-asa ay magtiwala, lumapit at at ibigay ang aming buong tiwala sa inyo. Dahil kayo, Panginoon, ang may likha ng lahat ng bagay. Tulad ng aming binasa dun sa Aklat ng Awit, kayo ang may kapangyarihan para itigil ang labanan. Baliin ang palasong tiyak na tatama sa isang tao. Kayo ang Diyos na may kakayanan nito. Kaya ang aming buong pag-asa at tiwala ay tanging sa inyo lamang. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang mga anak ninyong natatakot ngayon sa darating na dilubyong ito. Bigyan niyo po kami ng tapang. Bigyan niyo po kami ng pag-asa. Tulungan niyo po. Kaya po aming dalangin, tanging sa inyo lamang ang aming pag-asa at kaligtasan. Kayo ang Diyos na siyang magpapaunawa nito sa bawat isang may takot at may panghihina. Maraming salamat po sa inyong salita na amin na pag-aralan na dapat namin ipagkatiwala sa inyo ang lahat ng takot, lahat ng kabalisahan. Subalit kayo ang Diyos na siyang mag-iingat at kukup-kup sa amin. Purihin po kayo. Sa inyo po aming Ama ang papurit, pasalamat at pagsamba
Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, sa bawat isa, isang mapagpalang umaga po sa inyo mula po dito sa Talim Island. At salamat sa Panginoon sa mabiyayang umaga na ito na tayo po ay nakapagbulay ng kanyang mayamang salita. Purihin ang Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Hallelujah.